Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Ang ating video ngayon ay throwback video natin sa mga nangyayari dito sa Surigao noong nakaraang mga linggo. Ito ang grupo ni Dato Adlaw daw, Dato Adlaw Kuno, na hindi pala ito kasabi ng NCIP tribes dito sa rehiyon at dinala pa, ikinabit ang pangalan ng Surigao sa kanyang ginawang grupong Federal Government of Surigao daw. Kaya ito, atin panoorin ang video at bigyan natin ng reaksyon. Imahinasyon at walang legal na basihan ang ipinakikilalang batas ng hangin, tubig, lupa at apoy na sinasabing ipinatutupad ni Georgito Corpus Santisas, kilala bilang Dato Adlaw, leader ng Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Naging viral ang grupo ni Dato Adlaw matapos nilang mag-lockdown ng mga establishmento ng lungsod na umunoy hindi sumunod sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Kasama sa kanilang mga aktibidad ang pangungolekta ng membership fee at pagdadala ng mga armas na nagdudulot ng takot sa publiko. Maliban kay Dato Adlaw, kasama rin ito sa panghihikayat ang isang babae na tinuturing reyna ng grupo. Ngunit ayon sa National Commission on Indigenous Peoples Caraga, hindi rehistrado o kinikilala ang FTGP bilang lehitimong organisasyon ng mga IPs. Dagdag pa ng NCIP, walang karapatan ang FTGP na magpatupad ng mga batas ng IPRA o umako ng mga tungkulin na nakatalaga lamang sa NCIP. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Warren Dablo ng Surigao del Norte Police Provincial Office, mahaharap sa mga kaso si Santisas na kilala rin bilang Boy Padlak kasama ang 40 miyembro ng kanyang grupo. Ito, bigyan natin to ng reaksyon itong kanyang pagpapadlak sa mga tindahan. Kaya nabigla talaga yung security guard. Dahil pinalibutan siya ang dami-dami, 15 ka nagdadala ng itak. Ang haba na itak, tapos nakasuot itim lahat, tapos merong bandana na pula. Kaya parang grupo ng Tadtad, di ba? Yung famous na grupo ng Tadtad noon na ganyan ang mga itsura. O, ang isa pa dito ay galing pala ito ng kung saang lupalop ng Davao, ay dito ang tinitira nila ang Surigao. Akala nila na mga mangmang ang mga tao dito na madadala, makukuha nila sa kanilang pananakot ng kanilang itak. Hindi yata nila alam na ang Surigao City ay isang syudad at ang mga nakatira ay karamihan profesional, negosyante at mayayaman. At anytime ay pwede silang barilin kung sila ipapasok sa mga establishmento. So ito, napakaraming kaso ngayon ang hinaharap nitong Dato Adlaw. Noong nakaraang 3 araw ang nakaraan ay hindi pa ito na-aresto. Nasa loob pa ito ng kanilang tinatawag na embassy na gawa lamang sa kawayan. Meron bang embassy na kawayan lang na parang bahay kubo lang, di ba? Paano bigyan ng respeto yan ng mga tao? Hindi nga sila bigay ng respeto sa Chief PNP, sa mayor. Yung mayor sinabihan na pugutan ng ulo. Tapos yung hepe ng pulisya sinabihan na wag silang pigilan para walang gulo. Parang expire na daw yung pati yung pulis sinabihan na expire na yung gobyerno natin expire at ang kanilang gobyerno na tinatawag na federal government, saan kaya nakarinig yan ang federal na word? Ang federal government sa US yan Paano nila gagamitin ang federal government dito? Hindi nga nila alam ang mga batas tungkol sa federal government. Nakarinig lang yata yan kay Tambay ng about federalismo. Ang batas nila ay hangin daw apoy at lupa at tubig. Ano bang batas yan? Ang batas natin ay nasa konstitusyon. Yan ang ating batas. At yung mga batas ni Dato Adlaw, batas yan ng kanyang malikot na pag-iisip.
batas yan sa mga narinig niya sa drama, napanood sa mga TV. Encantadia daw eh, sabi ng iba, galing daw sa Encantadia to eh, Fantasyland. At dahil sa may tupak sa ulo, naniwala naman yung mga tao na siya ay Diyos-Diyosan, bibigyan daw sila ng sweldo na 18,000 a month. Kaya sumama naman itong mga alipuris niya, sumama. Grabe naman, siguro nakatungtong naman siguro ito ng high school o grade 6. Tapos naluloko pa rin sila ng ganitong tao lang. Akala mo kung sinong umasta, di ba? Nakasuot pa ng pinaghalong cowboy at saka Encantadia na costume. Akala mo cosplay. Okay, balikan natin ang balita courtesy sa atin ng ating local radio sa Surigao City. Nakumpiska mula sa kanila ang mga sandata gaya ng itak, espada na kanilang ginamit sa pananakot sa mga may-ari ng establishmento at ibang negosyante sa Surigao City. Si Santisas ay sinasabing may kapangyarihan na makontrol ang hangin, tubig at araw, dahilan kaya may mga tagasunod sa kanyang mga utos. Ngunit ayon sa NCIP, ito ay peke at maaaring magdulot ng panganib sa kanilang komunidad. Nagbabala naman ang otoridad sa publiko na huwag sumali sa FTGP upang maiwasan ang panlilinlang at kaguluhan. Patuloy ngayong kumikilos ang NCIP upang masawata ang iligal na gawain ng naturang grupo. Alright, maraming salamat Brigada 3 para sa inyong ulat na binagyan natin ng reaksyon sa araw na ito. Well, atin balikan. Isa-isahin natin ito dito. Ano ba itong 4 na 5 pala eh? 1, 2, 3, 4 pala silang nakaupo dyan. Itong isa, Reyna eh. Yan o. Kasama to ni kasama ni Dato Adlaw sa kanyang mga scam. So ito, sa pagkasulat pa lang sa Malacanang ay Mulacanyang eh. Maling-mali na talaga. Welcome to the crowning. Ano bang koronahan dyan? Diba? Ay nako. Mga hari daw sila sa kanilang sarili. Mulacanyang. Naalala ko tuloy nung huli na si Adlaw, huli na eh. Ay tumawag siya sa nagmakaawa kay President Bongbong Marcos, humingi ng tulong. Yun ba yung merong sariling gobyerno humingi ng tulong? Ang sabi, expire na ang gobyerno ni PBBM sabi niya. Tapos hihingi siya ng tulong. Kalukuhan, di ba? So atin na isa-isahin natin to. Imay-mayin natin tong video na to. Ito yung guard ng Absolute yata na isang malaking tindahan, parang budiga ng grocery dito sa Surigao, ang Absolute. At ito biglang sumipot, lumitaw tong mga 10 yata to sila na may daladalang mga itak, kaya nagulat yung security guard eh. Pinadlock nila ito si ito yung sinabi ko sa inyo na parang kung walang kasama dyan, baliw yan eh. Kung ano-ano na lang yung nilagay niya sa liig niya ang daming ID. Ang costume niya ay cowboy. Sa itaas merong cowboy hat, pero sa baba parang yung nanguhuli sa parang taga-region ng LTO, di ba? Ang forma niya. Halo-halo meron siyang sa braso suot na pang Encantadia sa Encantadia. Parang cosplay, kaya sa kanyang kasuotan makikita natin na ang nagsusuot ay luko-luko. Merong sa ulo, sira ulo ito. Kasi yung costume niya sari-sari Halo-halo yung yung karakter ng costume niya. Hindi mo mawari kung cowboy ba talaga o ano ba ito. Itong taga LTO, di ba? Okay, patuloy tayo. Isa-isahin natin to. Criticize natin to. Ito naman yung mga dala-dala yung mga mahaba na itak. Sunod-sunuran naman ng taon sila in taon. Sunod-sunuran sa kanilang leader na
Siguro, bagsak siguro ang mga grado nito sa elementary. Kaya ganyan ang utak niya. Ito, pinadlock na nila. O pinadlock na yan. Ito yung unang pinadlock nila sa Surigao, isang malaking grocery. Ito naman ang buang na reyna nila na may linta at talakitok sa utak. Ayan, no, may pumasok yata na daga sa utak niyan o linta. O baka nakiliti siya sa talakitok na pumasok sa utak niya. Ayan, no, dakdak ng dakdak. Sabi niya yung 72 hours babaha daw ng dugo sa Surigao. Isang buwan na ang nakalipas Walang bumaha Baka bumaha ang luha nila. Kasi huliin sila, wanted na to Ayan, kasi inciting to sedation yung mga sinasabi niya. Aatake daw sila. Sinong aatake? Yung itak lang ang dala kontra sa army at kapulisan, di ba? Kaya mga mangmang, ganyan talaga. Kapag hindi nag-aaral, hindi nakapagbasa ng konstitusyon, kung anong totoong batas ng Pilipinas, ng Republika. At ayan, gawa-gawa kayo ng inyong grupo, hindi nga kayo marunong siguro magbasa. Tapos, sabi nyo, expire ang gobyerno ng Pilipinas at kayo nang namumuno. Paano nangyari yun? Automatic ba? Sagunin nyo. Okay, hanap pa tayo ibang video dito. Ito yung paglapit ni Cowboy Cowboy walang kabayo. Nagulat in town yung gwardiya. Ito siya astig dyan, pero nung kamakalawa ay wala na. Nakulong na dun sa kanyang embassy na kawayan, gawa sa kawayan. Parang bahay kubo, embassy daw yun. Hindi na makalabas, pinalibutan na ng kapulisan. Ewan ko lang kung ngayon nakulong na yan, kasi hindi pa naibaba yung arrest warrant galing sa korte. Siguro na-aresto na yan, hindi lang ako nakarinig siguro ng balita. Sabi naman yung mga kasama niya ay nainganyo lang silang sumama daw dahil sa sweldo na 18,000 pesos a month. Kaya sumama sila all the way from Davao at sumama sila dito papunta sa Surigao. Well, okay. So, yan lang ang ating kritisismo at reaksyon sa nangyayari noong nakaraang linggo dito sa Surigao City. Dahil sa pagdating nitong mga taga-Encantadya na mga cosplayer, grabe talaga. Nagpaprinta pa ng tarpaulin. Tapos nagtaka yung mga taga-Unicity, nagtaka sila, naubos yung mga kandado nila. Kasi kinumpra pala nitong si Dato Adlaw, kinumpra yung lahat ng kandado ng padlock. Lahat ng padlock sa Surigao. Ito, walang hiya. Siya yung sana yun? Siya yung leader ng kulto. Kulto yan ayan tandaan nyo yung mukha na yan. At kapag nakita nyo, sampalin nyo ng magkaliwaang paa na mabaho. O kaya bakya na kahoy. Di ba? Walang respeto Bahay mo, ipapadlock ka sa loob. Tapos magbigay ka daw ng tax sa kanila. Pati nga yung Jollibee, hiningian ng pang-snack Grabe ng mga tao to. Sobra pa to sa mafia. Mabuti pa ang mafia ay walang dalang gulok. Itak sila meron. Mas masahol pa to sa NPA. Ang NPA susulat lang sila nandun talaga nagpapakita ng mga mahabang itak. Kaya anong dapat gawin dyan? Di kulong. Grabe ng mga tao yan. Saan kaya galing to? Nag-aaral kaya ang mga ito? Nakatungtong kaya ang mga ito ng grade 1? Grabe naman. Ikandado mo ang establishmento.
Bakit mo ikandado? Hindi yan sa'yo, di ba? At bakit mag-expire ang gobyerno? Yan yung mga katanungan na masagot ng bata eh. Kahit bata pwedeng sagutin na hindi pwede. Hindi pwedeng ikandado ang hindi mo bahay. Ang bahay mo lang ang ikandado mo, wag yung bahay ng kapitbahay mo. Bahay ng ibang tao, wag mo ikandado, malintikan ka. Ayan, nalintikan ka tuloy. Kaya yan. Yan lang ang ating reaksyon mga kababayan. Yan yung drama na nangyayari dito sa Surigao City nung nakaraang linggo. Grabe. Terrorize ang buong syudad eh. Grabe. Kaya gagawan ko ito ng marathon video. Sunod-sunod ito. Siguro mga 5 video na papakita natin at bigyan natin ng reaksyon. Ako'y magpapaalam na mga kababayan, mga ka-art lover hanggang sa muli. God bless the Philippines. At ingat kayong lahat.